nakarang araw po, tinalakay po natin yan, sa programang Munting Hiling, dito po sa ating YouTube, sa vlog po natin. Dahil may mga customer po tayo na nagtatanong ng iba't ibang bahagi ng ating spare parts na tinitinda. Siya nga po pala, ito pa yung programa ng Munting Hiling, pagtulong sa mga taong nangangailangan, sinisingitan po natin sa mga pagkakataon kung may oras. Dahil tayo po ang hanap buhay natin ay spare parts, paggawaan, kaya po natin ibinablog ang bagay na ito. May nagtatanong po sa inyong abang lingkod, ano daw po ang kaibahan ng polysynthetic, semi-synthetic at yung ordinary oil? Ayan, tinatanong po sa inyong abang lingkod. Sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Ang polysynthetic po na langis, gaya po nitong Toyota, mayroon pong 540, 530, 1030, 1040. Iba't iba pong viscosity mayroon sa polysynthetic. Ano po ang gamit ng polysynthetic? Ang langis po na polysynthetic, applicable po ito, mas applicable, mas maganda sa mga bagong sasakyan. Bakit po? Kasi po ang mga bagong sasakyan na bagong bili po natin, lalo tigit sa lahat ang kanyang milyahe, ay nasa 0 to 10,000. Kaya po, nire-recommenda ng kasa sa inyong manual na polysynthetic. Dahil ang polysynthetic po ay pinong-pinong langis. Dahil po ang mga cryom na bumubuga ng langis sa ating makina, ay maliit pa ang mga butas. Kaya hindi po natin pwedeng gamitan ng mga langis na ordinary oil. Halimbawa po yung Delo, ito naman po yung magandang klase ng langis po ito, semi-synthetic na yan. Tinutukoy ko po yung oil 40. Wala pa tayong stock ngayon na oil 40. Ito po 1540. Pan-diesel, pero ginagamit din po sa gasolina. Depende sa gusto ng may-ari. Pero wala namang problema. Sabi ko nga, basta ang makina ay may langis, hindi titirik. Kaya alam po, bakit mas maganda ang polysynthetic kaysa sa dito sa semi-synthetic pag ang sasakyan nyo ay bago? Kapag ginamitan po kasi natin na ordinary oil ang ating sasakyan na bago, ang mangyayari po nun, medyo ang takbo natin napipigil. Bakit? Ang buga po ng langis ng ating mga cryom doon sa makina ay mabagal sapagkat malagkit yung langis na binubuga ng ating bomba. Yung oil pump po natin, nahihirapan siyang bumomba dahil yung kanyang langis ay masyadong malapot. Kaya ang kailangan po natin, polysynthetic, ito po, anumang uri ng polysynthetic, mapa Toyota, Mitsubishi, Delo, o anumang pong brand, basta at least po, polysynthetic. Ano ang viscosity ng polysynthetic? Mayroon po tayong polysynthetic na 020, mga pang Honda. Mayroon din po 1040, 530, basta polysynthetic po. Ang polysynthetic, mas applicable po siya sa bagong sasakyan. Pero pag ang sasakyan po naman natin ay luma, ano naman ang magandang langis? Ito po, sikat na sikat, Delo Gold. Bakit? Maliban po sa Delo, ito po kasing Delo, talagang popular na sa atin. Mayroon po tayong nabibiling Delo na fake. Ang palatandaan po ng Delo na fake, kailangan po buksan nyo ang silyo, kung papayag ang binibila nyo, kailangan po ang silyo ay nakakapit. Kapag ang silyo po nito ay aluminum foil lamang, palatandaan po ng ating binibili ay pike. Kadalasan po, pag ang silyo ay aluminum foil, iyon po ay pike. Pag ang sasakyan po natin ay may kalumaan, mas magandang gamitin ang Delo. O anumang klaseng langis, basta ang viscosity niya ay 1540 sa pan-diesel. Bakit? Dahil ito po ay hindi na ganong kalabnaw at hindi rin po ganong kalapot. Bakit po? Pag ang lumang sasakyan natin, ginamitan natin ng polysynthetic, kadalasan po natutuyo ang langis. Bakit? Dahil po ang buga ng cryo masyado ng malakas. Dahil ang butas po ng ating mga cryo na bumubuga ng langis ay malaki na butas. Kaya mas maganda pong gamitin ay yung Delo Gold o ibang brand man ng viscosity niya ay 1540. Bakit po? Pag ginamitan mo naman ang polysynthetic, ang makina natin na may kalumaan, maingay po ang andar. Maingay po ang andar. Kaya mas applicable po ang Delo. Ano naman mangyayari pag ginamit natin ito sa bagong sasakyan? Kagaya po ng sinabi ko, pag ginamit nyo po ang hindi polysynthetic sa bago, ang makikita nyo po, una, hirap ang makina dahil malagkit ang langis. Pangalawa, baka umuso ang ating sasakyan. At pangatlo, wag naman sana baka maging dahilan ng pagkasira na premature ng ating sasakyan sapagkat yung laro ng piston ay mabagal. Kaya kailangan natin ang mas madulas dahil makakapal pa bearing, kaya kailangan natin pinong-pinong langis. Yan po, pinaunawa po natin sa inyo. Sinasagot ko lamang po ang mga katanungan ng aking mga customer kung bakit
ang kaibahan ng poly, semi, at ordinary rare langis. Ayan. Sa mga nagnanais naman po matulungan ng programang Munting Hiling sa paunganan yung Abang Lingkod, Cap Edward, kaya mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Edward Pante, at kayo po ay aking sasagutin kung kailan po kayo pwedeng pumunta sa aking hanap buhay para tulunan ang inyong pangangailangan. Okay po ba? Baka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ng Munting Hiling, sana po subscribe po kayo at i-follow niyo rin po ako sa aking Facebook account, Edward Pante, at sa aking Facebook page, Munting Hiling by Cap Edward. Sa may mga katanungan po sa inyong Abang Lingkod tungkol sa inyong sasakyan, mag-komento lang po kayo dito sa vlog na ito at tatalakayin po natin sa mga susunod natin vlog. Yan, pasensya na po kayo, sinasagot ko lang po kayo sa abot ng ating makakaya. Iba't ibang uring langis po ang tinda ng Abang Lingkod, kagaya ng Belo, Toyota, Mitsubishi, iba pong brand, may Petron po tayo, at iba't ibang uri po ng mga sasakyan ang ating nai-encounter. Kaya muli po, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Sana po makatulong po sa inyo ang vlog na ito sa pangangalaga sa ikatatagal ng ating sasakyan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat!